Ang kwento ni Tomby. Naitago na lang natin sa pangalang Cedric. Taong 1985. Probinsya ng Marinduque. Marahil karamihan sa nakikinig ay hindi lingid sa kalamanang patungkol sa isang lugar sa Marinduque. Nababalot ito ng kababalaghan, maging hanggang sa kasalukuyan. Naipalabas na din ito sa telebisyon sa isang kilalang programa. Patungkol ito sa tiyanak. Marami sa mga residente sa lugar ang nakakaranas at nakaengkwentro na ang mga impaktong ito. Pinaniniwalaan ng marami na ang nilalang galing sa isang kaluluwa mula sa mga batang pinaslang sa sinapupunan. Ito lamang ang pinakamalapit na rason kung bakit lumitaw ang mga tiyanak. Marami ding kwento ang narinig natin tungkol sa nilalang na kesyo may itim, matutulis ang ngipin at kung saan ito nakatira. Siguradong doon din tinapon ang labi ng sanggol. Ang tatay ng nagbahagi ng kwento ay itago na lang natin sa pangalang Astong. 15 taong gulang pa lamang si Astong ng mga panahong iyon. Ang bahay nila ay bukid. Ngunit may malaking patagan at napapalibutan ng mga puno ng nyog at saging. Isang payak na bahay na tipikal ng mga panahong iyon. Isang kubo o bahay probinsya. Wala na ang tatay ni Astong. Ang kasama na lamang niya sa tahanan ay ang nanay na si Iska at minsan ang dalawang kapatid. Madalas niyang makasama ang mga ito dahil nakapag-asawa na. Tahimik na binata si Astong. Mabait at madalas makikita sa nyogan kung saan namumulot ng mga tagak na nyog upang ibenta. At para sa kaalaman ng lahat, si Astong ay bukas ang ikatlong mata. Kaya nga kadalasan nilalayuan ito ng mga tao. Marahil alam nyo kung gaano kawirdo ang mga taong bukas ang third eye. Bigla na lang tatakbo si Astong. Sasabihin itong may halimaw. Napatunayan naman ito dahil minsan noong may nakasama si Astong na kaibigan, bigla itong nagkasakit. Ang sabi ng binata ay tinapik siya ng isang malaki at itim na nilalang. Nang ipagamot ang kaibigan. Ayon sa manggagamot, totoo ang sinasabi ni Astong. Nakasagi ng isang kapre ang pasyente at binigyan ito ng sakit. Mula noon, iniwasan na si Astong ng mga kaibigan. Natatakot ang mga ito dahil seryoso palagi ang mukha ng binata at panay abiso habang nakakunot ang mukha. Maging ang nanay ni Astong, naiilang na din sa kanya. Astong anak, ano na namang tinutulala mo dyan sa dingding? Huwag mo sabihing may nakikita ka na naman. Nakawag mo nga akong tatakutin ha. Naninervyos pa naman ako at baka ikamatay ko pa yan. Wika ni Nanay Iska. Umaga na mga sandaling yon. Habang kumakain ang binata, may napansin siyang dalawang bata na sumisilip sa bintana. Maitim at mapula ang labi. Bigla siyang nagtago sa dingding dahil sa sama ng titig nito. Ayon kay Astong, karaniwan na sa kanya ang mga nilalang. Katunayan, ang nakitang dalawang bata ay madalas niyang makita doon sa babaan ng lugar. Tuwing takip silim lumalabas, lalo na kung maambon. Pero ang pinagtataka ay kung bakit hanggang sa bahay lang nila nakikita. Noong una baliwala lamang kay Astong. Pero napapadalas na at pati sa pagtulog ay katabi na niya ang dalawang bata. Nakabuka ang mga mata at nakadungaw sa mukha. Abot langit naman ang takot ng binata. Maliliit lamang ang mga ito at 3 dangkal lamang ang taas.
pero yung itsura ay napakapangit. Ang lalaki ng mga mata at maugat. May ngipin pang pantay-pantay at lahat ay matutulis. Kinimkim ni Astong ang lahat ng nangyayari. Ayaw niyang ipagsabi kay Nanay Iska at maging sa kakilala. Hanggang sa hindi na nakatiis ang binata, pumunta ito sa manggagamot. Ito ang gumamot sa kaibigang nabati ng kapre. Tawagin na lang natin sa pangalang Amersyo. O ganun ba? Mabuti hindi ka sinasaktan. Wika ni Tandang Amersyo. Hindi nga ako sinasaktan. Pero hindi naman ako tinatantanan. Palagi na lang akong ginugulat. Isang lingon ko lang nakadungaw na sa mukha ko eh. Sino naman po kayang hindi matatakot sa ganun? Nga po pala, bakit ako ganito? Bakit ko sila nakikita? Tugon ni Astong. Ay, hindi ba nabanggit ng nanay mo ito, iho? Pastit ka pa noon. Bukas na ang ikatlong mata mo. Ipinagamot ka na sa akin ng tatay mo. Marahil pinagkalooban ka talaga. Ang sabi kasi, patay ka na pagkalabas sa sinapupunan. Pero mga 2 oras bigla kang huminga. Yun ang kadalasang nagkakaroon ng mga ikatlong mata. Yung dumaan na sa kamatayan at muling pagkabuhay. Nga pala, ang mga nakikita mo ay literal na bahagi din ng mundo. Pero hindi nga lang sila nakikita ng ibang tao. Yung 2 bata ba? Mga tiyanak yun eh. Alam mo bang hindi lang sila 2? Marami. Higit pa sa 10. Diyan lang sila malapit sa bahay niyo matatagpuan. May nagtatago daw kasing isang krimen dyan mismo sa lugar. Ewan ko lang kung bakit ito ang nirarason ng iba. Ang sabi kasi, mga kaluluwa yan na pinatay sa sinapupunan. Kagagawa ng kumadrona. Ay, hindi ko din alam kung totoo. Basta ang mga tiyanak, masasama yan iho. Sige, balikan mo ko dito kapag hindi umubra ang ibibigay ko sa iyong pangontra ha. O ito, ipahid mo lang sa katawan mo ang binasbasang langis na yan. Pagsasalaysay ni Tandang Amersyo. Hindi na nagsalita pa si Astong. Tumungo na lamang ang binata at umuwi na ng tahanan. Nang mga sandaling yun, hapon na at kakarating lang ng nanay mula sa pagpupunla ng tanim. Maiging pinagmasdan ni Astong ang buong paligid ng tahanan. Nilibot ang kakahuyan hanggang sa makarating sa babaan ng lugar. Maraming puno. May saging din na halos hindi na makita dahil sa kapal ng baging na bumabalot. Malikot ang mga mata ni Astong. May nakikitang ibang elemento pero hindi nagpapakita ang tiyanak. Hinahanap niya ito. Naging malakas ang kuryosidad ng binata dahil sa mga katanungang pumapasok sa isipan. Matapos marinig ang salaysay ni Tandang Amersyo patungkol sa mga nilalang, kaya ninais niyang mag-imbestiga. Hanggang sa may biglang tumawag sa pangalan. Kapitbahay nila na isang may edad na lalaki. Si Badul. Sinita si Astong at baka mabati ito ng mga lamang lupa. Nako iho, wag kang gumala-gala sa ganitong oras dyan. Baka ibang sapitin mo kung ako sa'yo. Umuwi ka na lang. Wika ni Badul. Hinahanap ko lang po yung kambing namin. Tugon ni Astong. Wag mo nga akong pinaglololokong bata ka. Alam kong nakikita mo sila. Nabalitaan ko ang patungkol sa'yo. Gusto mo bang maranasan ang karanasan ko? Baka maihi ka lang sa takot. Sige na bata, umuwi ka na lang. Mungkahi ni Badul.
Pero hindi nakinig si Astong. Sa halip, lumapit siya dito at nakipag-usap. Nasa gilid lang ng tahanan ang matanda at nakadungaw naman ang dalawang anak nito sa bintana. Sinabi ni Astong kung bakit at ano ang nangyari kay Badul. Nabanas pa nga sa kanya ang matanda sa sobrang kakulitan. Maya-maya lang, sinalaysay nito ang karanasan. Ang sabi ni Badul, ganitong oras siya noon nagpunta sa lugar. Nakainom at sumama ang tiyan. Bigla na lamang may pumasan sa likuran na hindi niya makita kung ano. Hanggang sa nanghina ang katawan ng may lumitaw na napakaraming tiyanak sa harapan. Ipinakita pa ng matanda ang bakas sa likod ng pilat. Ayon dito, galing yun sa kagat ng tiyanak. Bakit nga ba parang gusto mong malaman yung patungkol sa mga nilalang na yan? Nabati ka rin ano? Tanong nito sa kanya. Wala naman po, Mang Badul. Hehe. Kailan lang po ba sila nanggagambala? May alam po ba kayo? Tanong ni Astong. Kagaya mo. Yan din ang naging katanungan ko noon. Nung sing-edad mo lamang ako. Dati pa sila nariyan. Ang sabi ng tatay ko, isang mangkukulam daw ang nakatira sa lugar. Ewan ko nga kung totoo Basta may isinagawa itong ritual. Maraming bata ang tinapon dyan. Yun bang kinuha sa sinapupunan? May mga nasalvage pa dyan sa panahon ng digmaan. Mga kaluluwang hindi matahimik mula sa mga pinatay na bata. Ewan ko kung papaano nabuhay ng mangkukulam. Pero marahil isa lang ang dahilan upang gawing tagabantay. Pagpapaliwanag ni Mang Badul. Dagdag pa nito, marami nang nakaranas ng kababalaghan sa loob ng lugar nang dahil sa mga tiyanak. Minsan pa, may namatay at natagpo ang napakaraming kalmot at kagat sa katawan. Dito na napagtanto ni Astong na totoo ang mga sinasabi ng manggagamot. Masasama ang mga tiyanak. Pero ang pinagtataka niya, kung bakit hindi siya nito ginagalaw. Sa halip pakiramdam ng binata, tila kinukulit lang siya ng mga elemento na siya namang dagdag katanungan sa isipan. Umuwi na si Astong. Gabi na nang makarating. Pagkatapos kumain ay diretso nang humiga sa higaan. Pero bago ang lahat, pinunasan niya ang katawan ng binasbasang langis. Masuring pinakiramdaman ang loob at labas ng tahanan. Sumisipat sa bintana at sa mga kanto ng bahay kung saan madalas nakikita ang mga tiyanak. Ngunit wala. Hanggang sa dinalaw na lang ng antok. Nanaginip ang binata ng hindi kaaya-aya. Nagising siya na madaling araw. Hangos ng hangos na tila mauubusan ng hininga. Napaniginipan niya ang napakaraming maliliit na nilalang. Duguan. Masama ang itsura at lahat ng mga ito ay nakapatong sa katawan ni Astong. Pinagkakakagat siya sa buong katawan hanggang sa bigla na lamang magising. Buwaba siya sa kusina. Kumuha ng baso at nagtimba sa banga nilang tubigan. Hanggang sa kamuntikan pang mapatalon si Astong na makakita ng imahe sa tubig ng banga. Mukha ito ng tiyanak. Kinabahan si Astong ng oras na yon. Tatakbo na sana ang binata ngunit nakarinig siya ng iyak ng bata mula sa likod ng tahanan. Pumatong siya sa banggera. Sumilip at nakita niya ang isang paslit. Anyong bata na nakahubot-hubad. Nakaupo ilang distansya mula sa likod ng kusina at nakatitig sa kanya. Alam ni Astong na isa itong tiyanak.
Pinagmamasdan niya lang hanggang sa tumayo bigla ang bata. Maniwala man kayo sa hindi, kitang-kita ni Astong ang pagbabagong anyo nito. Biglang naging maitim ang balat, pula ang mga mata, matutulis ang mga ngipin at putol ang isang kamay. Bagaman nakakakilabot ang itsura, mistulang maamong tignan habang nakatitig sa kanya. Kaya yung takot ay bahagyang naibsan. Napatanong pa sa sarili si Astong kung bakit nga ba nagpapakita ito sa kanya. Madalas ang nakikita niyang mga elemento, dumadaan lang, sumisilip sa isang puno, biglang susulpot sa damuhan. Pero kakaiba ang mga ito, na tila may pakay sa kanya. Nilakasan ni Astong ang loob, binuksan ang pinto, lumabas at marahang lumapit sa elemento. Hindi niya inaalis ang titig sa mukha nito at nakahanda ang sarili sa pagtakbo kung sakaling may gagawin itong masama. Hanggang sa ilang dipa na lamang ang layo ni Astong sa nilalang, ganun pa rin ang itsura. Pangit pero napakakalmado. Hanggang sa hindi napigilan ni Astong ang magsalita. Bakit ba? Ano bang sadya niyo sa akin? Bakit niyo ba ako kinukulit? Tanong ni Astong. Inaantay niyang magsalita ang nilalang. Ngunit umuungol lang ito na tila may gustong sabihin. Hanggang sa kakaibang tinig ang narinig. Gasgas. Matinis, pero naiintindihan niya. Ang sabi nito, isang tiyanak din si Astong dati. Nagulat dito ang binata. Kita ang pagkunot na mukha sa pagtataka. Hanggang sa muling nagsalita ang nilalang. Isa sa mga kaluluwa na mga katulad nila ang bumuhay kay Astong noong patay siyang lumabas sa sinapupunan ng ina. Natulala ang binata. Hindi nakakibo at binalot ng kilabot ang katawan. Papalapit ng papalapit ang elemento. Tumitig sa mga mata at biglang nakakita ng pangitain si Astong. Ito yung panahong isinisilang pa lamang. Nakapalibot ang mga tiyanak sa loob at labas ng tahanan. Hanggang sa nagbalik sa ulirat si Astong pero wala na ang elemento. Hindi mapakali ang binata na mga sandaling yun. Para itong pinagsakluban ng langit at lupa. Naisip niyang totoo ang sinasabi ng elemento. Matagal nang patay ang totoong Astong. Ang kumakatawan sa kanya ay ang kaluluwa ng isang tiyanak. Magpaganon pa man, hindi niya binigyang pansin at hindi naniwala. Paano naman siya naging tiyanak? Di sana katulad siya nitong masama. Pero binabagabag ang isipan kung bakit hindi siya sinasaktan ng mga elemento. Sobrang lito si Astong at hindi malaman sa isipan kung papaano nangyari ang lahat. Kinabukasan, binalikan niya ang manggagamot na si Amercio. Sinalaysay ang mga nangyari sa kanya kagabi. Nagtanong din ito kung pwede bang bumalik sa buhay ang isang kaluluwa ng tiyanak. Hindi ako sigurado, iho. Pero naniniwala ako sa reinkarnasyon. Bakit mo naman naitanong yan, Astong? Teka, humahanga ako sa lakas ng kuryosidad mo. Kung ordinaryong bata ka lang, malamang nasa bahay at isip bata ka pa rin. Pero ikaw, ang lakas ng loob mong mag-imbestiga ha. Wika ni Tandang Amercio. May sinabi kasi sa akin yung nilalang bukod sa pagpapakita. Kwan kasi. Tama. Patay na daw ako nung lumabas mula sa sinapupunan ng nanay ko.
Tama ang sinabi niyo at binanggit ito sa akin nung tiyanak. Ang isa daw sa kanila yung pumalit sa katawang ko kaya ako nabuhay. Tugon ni Astong na siyang kinagulat ni Tandang Amersyo. Ano? Ano ka mo? Binuhay ka ng tiyanak, ganun ba? Naku, bago lang sa pandinig ko ang sinasabi mo, iho ah. Teka, matignan nga ang mga mata mo. Ayan, o wala namang kakaiba. Pero mabigat ang pakiramdam ko sa'yo sa tuwing lalapit ka sa akin. Kung totoo man yun, iho, malamang ito ang dahilan kung bakit hindi ka nila sinasaktan. Naguguluhan po ako. Di ba ang sabi niyo masama yung mga tiyanak? Di masama din ako ngayon. Ay, hindi naman sa nagmamagaling ako ha. Pero kaluluwa lang ang pumasok sa'yo. Ang sentro ng katawan mo ay ang utak. Ito ang nagpapatakbo sa'yo. Sa isip ginagawa at buong kamalayan. Kaya kung may kaluluwa ka ng tiyanak, hindi ito ang kukontrol sa'yo kundi ang sarili mo lang. Pero likas sa'yo ang katangiang meron sila. Kagaya ng may nakikita kang iba na hindi nakikita ng iba. Yung tapang at higit sa lahat, malapit ka sa kanila. Tsaka nabinyagan ka kaya nawala ang masamang orang buwabalot sa'yo noon. Maswerte ka at nasilayan mo ang mundo dahil sa kanila. O huwag ka nang malungkot. Kung totoo man ang lahat, wala kang dapat ipag-alala. Ang isipin mo normal ka at buhay. Masaya. Kahit iba ka kumpara sa ibang tao. Kung tutuusin masasabi kong gabay mo ang mga tiyanak. At sa oras na may mangyari sa'yo, o maski may gusto ka lang gawin, asahan mong tutulungan ka ng mga nilalang na yon. Pero iho, binabalaan kita. Ngayong alam ko na ang lahat ng patungkol sa'yo. Markado ka na sa akin. Pwede kang maging masama. Lalo't ang nakapalibot sa'yo ay kampo ng dilim. Kaya panatilihin mo sa sarili mo ang pagiging mabuting tao. Wika namang gagamot. Kita sa mukha ni Astong ang pagkadismaya. Umuwing malungkot ang binata at lahat ng mga nalaman. Hindi niya sinabi sa ina. Malaki ang pinagbago ng kilos ni Astong. Hindi na halos lumalabas ng tahanan. Palaging iniiwasan na ang gawi kung saan nagpapakita ang mga elemento. Naisipan pa ni Astong na kitilin na lamang ang sariling buhay. Sabi sa sarili, hindi niya pagmamay-ari ang katawan at nararapat lamang na mawala. Ngunit pumasok sa isipan ni Astong ang sasapitin ng ina. Sa oras na bawiin niya ang sariling buhay. Pinilit niyang maging normal. Lumaban sa pinagdadaanan na matinding depresyon. Inisip na lamang na isang biyaya ang buhay. Hanggang sa dumating ang araw na nagkaroon ng sakit ang ina. Isang malubhang sakit. Ayon sa doktor, may tubig sa baga at may TB din. Matindi ang pag-aalala ni Astong dahil nakakamatay ang sakit nito. Bukod pa dyan, wala silang pera para sa gamutan. Hanggang sa isang gabi, kasalukuyang nakadungaw sa bintana si Astong. Binabantayan ang nanay na nakaratay sa katre. Tinatawag ang pangalan ng ama. Hanggang sa nakarinig siya ng kalabog sa kusina. Malakas at may halong nakakakilabot na tinig. Mabilis na bumaba si Astong at pinuntahan ang lugar. Binuksan ang ilaw at may nakitang mga dahon sa lamesa. Halo-halo ang mga dahon. Ang iba ay kilala na ni Astong kung ano. May maliit pang bote at may lamang likido na kulay itim.
Nagtataka si Astong dahil wala naman ito kanina. Hanggang sa nakarinig siya ng bulong. Bulong na tulad ng tinig ng tiyanak nang makausap niya ito. Ayon dito, gamitin ang mga halaman, dikdikin at ang katas sa ipainom sa ina. Ihalo ang laman ng bote. Kumunot ang mukha ni Astong. Nagpalingalinga sa loob ng kusina. Sumilip sa bintana at hinahanap ang tiyanak. Pero wala. Hindi ito nagpapakita sa kanya. Magpaganon pa man, dahil sa kawalan ng pag-asa, sinunod ng binata kung anong binubulong nito. Dinikdik niya ang mga halaman. Hinaluan ng likido na nasa bote. Naamoy pa niya ang kakaibang baho nito. Sobrang sangsang at napakasakit sa ilong. Matapos yon, kagad niyang inalalayan ang ina at pinainom ang katas. Sumama pa ang itsura nito dahil sa pangit ng lasa. Ilang sandali lang, pinahiga muli ni Astong ang nanay. Umungol pa ito sabay ubo ng paulit-ulit. Humahawak sa dibdib na tila mauubusan ng hininga. Hindi magkawari sa pagkataranta si Astong na mga sandaling yon. Sinisisi ang sarili. Bakit pa pinainom ang likidong yon sa ina? Hanggang sa ilang sandali lang, humilik na ang nanay at natulog. Nakikita ni Astong na naging maaliwalas ang itsura nito. Yun bang nakangiti pa ng bahagya habang natutulog? Hindi na nakatulog si Astong. Binantayan ng ina hanggang sa pagsapit ng umaga. At dahil sa hindi na nakayanan ni Astong ang antok, nakaidlip ang binata. Nagising na lamang siya sa tawag ng kapatid dahil kakain na ng agahan. Pagtingin niya sa higaan, wala na doon ang ina. Nasa baba na at nakaupo sa mahabang upuang kawayan na tila walang nangyari. Napabuntong hininga si Astong. Batid niyang gumaling ang ina. Na mga sandaling yon pinapakinggan niya lamang ang pag-uusap ng kapatid at ng nanay. Ang sabi, ipapatingin ito sa doktor at titignan kung ano pang pwedeng gawin. Dahil nakautang naman ito ng pera. Yun na nga ang nangyari. Sinamahan ng kapatid niya ang ina sa doktor, habang si Astong naman ay nagpaiwan sa tahanan. Kinahapunan, pagkarating ng ina at kapatid, bitbit nito ang nakangiting muka. Kagad niyang narinig na wala ng tubig sa baga at hindi na malala ang TB na dinadala ng ina. Sobrang saya ni Astong na mga sandaling yun. Malaki ang pasasalamat sa nagbigay ng gamot. Malaki ang pasasalamat sa mga tiyanak. Mula ng araw na yon, hinahayaan na lang ni Astong na magpakita sa kanya ang mga nilalang. Nakakausap at sinasabing abisuhan ang mga tao kapag napapadaan. Dahil minsan, ginagambala sila nito at ayaw nilang madistorbo sa lugar. Sinubok din ni Astong ang mundo ng manggagamot. Ngunit kalaunan ay tumigil din dahil sa kagustuhang mamuhay ng normal. Ang kalimutan ang nakaraan at ilayo sa isipan ang mga tiyanak. Nang magkaroon ng pamilya, lumipat ng tahanan si Astong. Bagaman nasa lugar lang, pero may kalayuan na kung saan ang teritoryo ng mga nilalang. Kahit pa man nasa malayo na si Astong, minsan ay nagpapakita pa rin sa kanya ang isa sa mga tiyanak. Nasa gilid lang ng bahay at nakatayo habang nakatitig sa kanya. Ayon kay Astong, napakahirap paniwalaan ang nangyari sa kanya. Totoo ang mga elemento, pero yung kaluluwa ng tiyanak na nasa katawan, sobrang hirap nang ipaliwanag.
Maski sa asawa at sa mga anak ay hindi niya sinasabi. Pero kalaunan, habang tumatanda nais ni Astong na magkaroon ng buhay ang kwento. Kaya ibinahagi niya ito sa mga anak. Nung una ay ayaw pa siyang paniwalaan. Ngunit noong mapatunayan na may mga tiyanak nga sa lugar, namangha ang mga anak. Isa na dito si Cedric, ang nagbahagi ng ating kwento ngayon. Ang patungkol sa ama at gabay na tiyanak. Ang susunod nating kwento ay mula sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang Sebastian. Taong 1995. Lugar ng Maynila. Ano ba naman yan, Sebastian? Gusto kong aralin mo ang paghawak sa negosyo natin. Dahil ikaw lang ang nag-iisa kong anak. Kaya naman ikaw ang inaasahan kong magpapatuloy sa aking nasimulan. Wika ni Tatay Julio. Pero pa, ayoko nga maging kagaya mo. Wala akong kahilig-hilig sa pagnenegosyo. Alam mo naman po na gusto kong maging pintor eh. Tugon ni Sebastian. Pintor, malaking kalokohan. Wala namang mapapala ang kagaya mo sa pagpipinta. Napakababa ng sahod na makukuha mo kumpara sa kikitain mo sa ating negosyo. Pero pa, wala nga po akong hilig sa pagnenegosyo. Pwede po bang suportahan mo na lang ako? Kagaya ng ginagawa ni Mama? Hindi kita papayagang pumasok sa gusto mong eskwelahan kung hindi mo aaralin ang ating negosyo. Hindi ko gusto ang nais mo kaya ikaw ang bahala. Huminto ka na lang sa pag-aaral kung susuwayin mo lamang din ako. Pag-uusap ng magama. Naiyak na lamang si Sebastian dahil hindi siya magawang suportahan ng ama sa pangarap. Gayunpaman, wala itong magagawa kundi gawin ang nais nito. Kaya naman kagad nakipagkasundo ang binata sa ama. Sige po pa, gagawin ko po yung gusto nyo. Pero suportahan mo mga gastusin ko sa pagpipinta ha. Wika ni Sebastian. Napangiti naman si Tatay Julio sa sinabi ng anak. Walang problema anak. Pero hindi mo dapat pabayaan ang pag-aaral mo sa paghawak ng ating negosyo ha. Kundi, aalisin ko ang lahat ng itinutulong ko sa iyo. Tugon ni Tatay Julio. Natahimik na lamang ang binata sa sinabi ng ama. Dahil alam niyang tututuhanin ito ng ama. Matapos ang pag-uusap na iyon ng magama, inihanda ni Sebastian ang sarili papunta sa Maynila dahil doon ito mag-aaral. Bago tuluyang umalis sa kanilang tahanan, kinausap ni Sebastian ang ama. Pa, pwede po bang hindi ako manirahan sa dormitoryo? Mas gusto ko po kasing matutong mamuhay ng mag-isa eh. Kaya gusto ko sanang mangupahan na lang. Wika ni Sebastian. O sige anak, kung yan ang gusto mo papayagan kita. Basta ipangako mo sa akin, gagawin mo lahat ng gusto ko. Tugon ni Tatay Julio. Napatango naman si Sebastian sa sinabi ng ama. Nangako ang binatang pagbubutihin niya ang pag-aaral. Labis na saya ang naramdaman ng binata nang makarating ito sa eskwelahan. Pansamantalang tumuloy sa dormitoryo si Sebastian at dito niya nakilala si Owen. Magandang araw. Ako nga pala si Owen. Halatang bago ka lang dito ah. Wika ni Owen. Napangiti naman si Sebastian at kagad nagpakilala. Uy, ako nga pala si Sebastian. Masaya akong makilala ka, Owen ha. Ikaw ba yung makakasama ko dito sa dormitoryo? Tugon ni Sebastian.
Oo, Seb. Nga pala, minsan may tumutuloy dito na magandang babae. Kaklase rin natin siya. Mamaya, makikilala mo yun. Muling wika ni Owen. Ay, hindi pala hiwalay ang dormitoryo ng babae at lalaki dito. Tanong ni Sebastian. Hindi no. Tsaka hindi naman mahigpit dito at disiplinado naman ang bawat mag-aaral. Tsaka bibihira lang magkaroon ng estudyanteng babae dito na tumutuloy sa dormitoryo. Pagpapaliwanag ni Owen. Napatango na lamang si Sebastian sa sinabi nito. Tinulungan ng binata si Sebastian na ayusin ang mga gamit. Mabilis na natapos ang dalawa sa pagliligpit. At para makabawi kay Owen, inilibre ng pananghalian ng binata ang bagong kaibigan. Labis na saya ang naramdaman ni Sebastian dahil nagkaroon kagad siya ng kaibigan. Matapos kumain, bumalik sa dormitoryo ang dalawa. At dito na nakilala ni Sebastian si Ashley. Owen, siya ba yung sinasabi mong babaeng makakasama natin dito sa kwarto? Tanong ni Sebastian. Napakunot naman ang noo ng dalaga nang makita nito ang binata. Oh, may bago pala tayong kasama dito sa kwarto, Owen. Ako nga pala si Ashley. Ikaw, anong pangalan mo? Tanong ni Ashley. Sebastian nga pala ang pangalan ko. Masaya ako makilala ka, Ashley, pero huwag kayong mag-alala. Panandalian lang naman ako dito eh. Pag nakahanap na ako ng uupahan, lilipat rin kagad ako. Tugon ni Sebastian. Di ba? Nangungupahan ka rin, Ashley. Baka naman may bakante pa sa inyo para hindi na mahirapan na maganap ang bago nating kaibigan. Wika ni Owen. Tamang-tama. May bakante doon sa may katabi kong kwarto. Umalis na yung nangungupahan doon eh. Personal daw na dahilan. Kung gusto mo bukas, sasamahan pa kita. Para makita mo kung gusto mo ba o hindi. Tugon ng dalaga. Kinabukasan sabay-sabay na pumasok ang tatlo sa kanilang silid-aralan. Matapos ang klase, kagad namang sumama si Sebastian kay Ashley upang makita ang paupahang sinasabi nito. Pwede ba na lumipat kagad ako dito? Gusto ko na kasing bumukod kagad eh. Hindi ako sanay na may kasama sa isang kwarto. Tanong ni Sebastian. Aba oo naman. Ikaw ang masusunod dito dahil ikaw ang mangungupahan. Tsaka, taga dyan lang yung may-ari oh. Pwede nating kausapin ngayon din. Tugon ni Ashley. Kagad nagpunta ang dalawa sa tahanan ng may-ari ng paupahan. At ng araw ding yon, napagpasyahan ni Sebastian na lumipat kagad. Nalungkot naman si Owen dahil kakakilala pa lamang niya sa binata. Ngunit kagad na itong lilipat. Gayunpaman, sinabi ni Sebastian na magiging magkaibigan pa rin sila kahit hindi na magkasama sa iisang kwarto. Tinulungan ni Owen ang kaibigan upang makalipat at makapag-ayos ng mga gamit. Maging si Ashley. Tumulong na lamang din sa binata at labis na nagpasalamat si Sebastian sa dalawa. At upang makabawi, nagluto ito at nagustuhan naman ng dalawa ang nilutong pagkain ni Sebastian. Grabe pare, napakasarap pala ng luto mo. Pwede ka nang mag-asawa. Pabirong wika ni Owen. Natawa naman si Sebastian sa sinabi ng kaibigan. Naku Owen, malabo yata yan ha. Wala nga akong nobya o nililigawan eh. Tugon ni Sebastian. Aba, pareho pala kayo ni Ashley. Teka, parang bagay kayo Wika ni Owen. Inasar pa nito ang dalawa at napailing na lamang si Sebastian. Ilang sandali ang lumipas habang nagkwekwentuhan ang tatlo.
Bigla na lamang sumulpot ang ama ni Sebastian. Papa, ano pong ginagawa mo dito? Tsaka paano mo nalaman na dito ako nakatira? Tanong ni Sebastian. Kagad namang nagbigay galang ang dalawa. Nakita nilang tila hindi maganda ang aura ng ama ng kaibigan. Anong klaseng paubahan ba ito? Ito ba ang gusto mo, anak? Pwede naman kitang patirahin sa subdivision, hindi kagaya ng ganito. Tanong ni Tatay Julio. Napabuntong hininga na lamang si Sebastian. Nahiya ito sa inasta ng ama. Papa, kung wala kang magandang sasabihin, pwede bang itiko mo na lang po yung bibig mo? Tsaka may mga bisita po ko. Hindi ka man lang nagsabi sa aking dadalaw ka pala. Tugon ni Sebastian. Nakalimutan kong magsabi. Bueno, aalis rin naman kagad ako. Napadaan lamang ako dito para iabot sa iyo ang budget mo para sa isang buwan. Muling wika ni Tatay Julio. Matapos sabihin ang mga katagang yon, umalis na ito at kagad humingi ng pasensya si Sebastian sa dalawa. Pasensya na kayo ah. Ganun talaga si Papa eh. Hindi siya sanay sa ganitong lugar. Ano, tuloy na lang natin yung pagkikwentuhan. Teka, baka may gusto pa kayong kainin? Tanong ni Sebastian. Napangiti naman si Ashley at kagad tumayo. Ano, kain tayo sa labas? May tinitindang ihaw-ihaw si Aling Bebang. Kumakain ka ba nun, Seb? Pag-aaya ni Ashley. Aba oo naman. Mahilig kaya ako sa mga ganun. Lalo na kapag bagong ihaw. Tugon ni Sebastian. Kagad lumabas ang tatlo at bumili ng ihaw-ihaw. Labis na saya ang naramdaman ni Sebastian dahil kahit papano, malayo siya sa ama na halos hawakan na ang kanyang buhay. Ngunit pagdating sa eskwelahan, kailangang magdoble sipag ni Sebastian dahil 2 kurso ang pinagsasabay. Hindi niya maaaring pabayaan pareho kaya naman, kahit tila sukong-suko na ito, hindi pa rin niya hinayaang mapagod siya. Nagagawa mo pa bang magsaya, Seb? Halos ituon mo na yung attention mo sa pag-aaral. Minsan, bigyan mo naman ng oras ang sarili mo. Wika ni Owen. Buti nga kinakaya niya eh. Naku, kung ako yan, baka sumabog na ang utak ko. Wika ni Ashley. Naglalakad ang tatlo ng mga oras na yon. Pauwi sila sa tahanan ni Sebastian dahil tutulungan nila ito sa proyekto. Ilang sandali lamang ang lumipas. Bigla na lamang may tumulak na lalaki kay Ashley. Galit na galit ito sa dalaga at akmang sasaksakin pa. Ngunit napigilan ito nila Owen. Layuan niyo ang babaeng yan. Nagpapanggap lang siya, pero hindi yan ang tunay niyang mukha. Kung ayaw niyong magaya sa kapatid ko, iwasan niyo na yan. Demonyo ka. Pinatay mo ang kapatid ko. Wika ng lalaki. Dating nangungupahan sa tahanan ni Sebastian. Mabilis namang rumesponde ang mga tanod at dinala ang lalaki. Ayos ka lang ba, Ashley? Sino ba yung lalaki na yun? Bakit kakilala ka niya? Tanong ni Sebastian. Di ba? Yun yung dati mong kapitbahay? Bakit galit na galit siya sa'yo? Tapos, ano yung binibintang niya? Dagdag ni Owen. Hayaan niyo na yun. Namatayan kasi ng kapatid tapos sa akin sinisisi. Kesyo hindi ko raw sinagot, kaya nagpakamatay. Wala naman akong gusto at hindi ko pinaasa yun. Tugon ni Ashley. Loko naman pala yun eh. Dapat hindi ka niya sisihin. Kasalanan na yun ng kapatid niya.
Wika ni Owen. Mauna na nga muna kayong dalawa. Susunod na lamang ako at may gagawin lang. Tugon ni Ashley. Nakita ng dalawa na nagmamadali ang dalaga. Bakas sa mata nito ang inis at galit. Ano kayang nangyari dun? Masyado naman siya nagmamadaling umalis. Tanong ni Owen. Hayaan na lang muna natin. Baka may gagawin lang at hintayin na lang natin sa bahay. Tugon ni Sebastian. Kagad namang nagpunta sa tahanan ng binata ang dalawa. Doon na lamang nila hinintay si Ashley. At habang wala pa ang dalaga, nagluto na muna ng kanilang makakain si Sebastian. Ngunit natapos na lamang ang lahat ng binata sa pagluluto. Wala pa rin si Ashley. Mukhang hindi na yata pupunta yun. Gabi na rin oh. Tayo na lang ang magsimula nito. Mungkahi ni Owen. Sinimulan na ng dalawa ang pag-aayos sa proyekto. At nang malapit na nila itong matapos saka lamang dumating si Ashley. Pasensya na ha. Pinauwi pa kasi ako ni nanay sa bahay kaya natagalan ako. Ako na ang tatapos dyan. Kumain na ba kayo? Tanong ni Ashley. Napansin naman ni Owen ang tila dugo sa bandang braso ng dalaga. Teka, dugo ba yan, Ashley? May nangyari ba sa'yo? Tsaka, mukhang pawis na pawis ka. Puna ni Owen. Bigla namang naiyak si Ashley at nanginginig pa. Nakasalubong ko si Julian kanina. Untik niya akong patayin. Mabuti na lang nadampot kaagad siya ng mga tanod. Pero nasugatan niya ako. Natatakot nga ako sa kanya eh. Baka sa susunod, mapatay na niya ako. Tugon ni Ashley. Nagulat naman ang dalawa sa sinabi ng dalaga. Kaagad itong pinakalma. Bukas na bukas din, sasamahan ka namin sa pulis para isuplong yung Julia na yun. Delikado yung mga katulad niya eh. Wika ni Sebastian. Niyakapan nito si Ashley at pinunasan ang luha ng dalaga. Ngunit na mga oras na yon, tila hindi naniniwala si Owen sa mga sinabi ng kaibigan. Gayunpaman, nanatili itong tahimik at walang kibo. Nang matapos ni Ashley ang proyekto, sabay-sabay nang kumain ang mga ito ngunit may dalang sariling ulam ang dalaga. Sa puntong yon, napansin ni Owen na tila may kakaiba kay Ashley na hindi niya malaman ngunit wala itong nagawa, kundi ang manahimik lalo pat hindi siya sigurado sa hinala. Matapos ang araw na yon, wala nang naging balita pa ang mga ito tungkol kay Julian. Hanggang sa nakita na lamang ang katawan nito sa bakanting lupa. Wala na itong buhay. Hindi makapaniwala si Owen nang malaman ang balita. Habang si Sebastian naman, napanatag ang loob dahil wala nang gugulo pa kay Ashley. Nang dahil sa mga napupunang kakaiba sa dalaga, unti-unting lumayo si Owen kay Ashley. Isang araw wala ang dalaga kaya naman nakahanap ito ng tiyempo upang makausap si Sebastian. Seb, mag-iingat ka kay Ashley. Delikado siya. Hindi ko masabi sa'yo ng diretso pero mas mabuting layuan mo na lang siya. Wika ni Owen. Naguguluhan naman si Sebastian sa sinabi ng kaibigan. Di ba, kaibigan natin si Ashley Bakit pinapalayo mo ako sa kanya? Tanong ni Sebastian. Sasagot pa sana si Owen nang bigla namang dumating si Ashley. Oo nga naman, Owen. Bakit mo naman pinapalayo si Seb sa akin? Hindi naman tayo nag-away, Owen
Tanong ni Ashley. Natigilan si Owen at kagad na tumawa ng malakas. Ano ba naman kayo? Nagbibiro lang ako. Dapat kasi. Hindi na naituloy pa ni Owen ang sasabihin dahil nagsalita si Sebastian. Oo nga pala no. Malapit na pala yung kaarawan ni Ashley. Ikaw naisip mo pa talagang lokohin kami. Buti naalala ko. Wika ni Sebastian. Nakahinga ng maluwag si Owen. Dahil kahit papano, sinabayan siya ni Sebastian sa kanyang palusot. Oo. Ganun nga. Dapat kasi isusurpresa kita, Ashley. Kaso hindi naman ako sinabayan nitong si Seb. Wika ni Owen. Naniwala naman ang dalaga sa sinabi nito at natuwa pa si Ashley. Kayo may pasurpresa pa talaga kayo sa akin. Pero mas mabuti kung simpleng pagdiriwang na lang. Tugon ni Ashley. O sige. Uuwi na pala ako. Kita na lang tayo bukas. Wika ni Owen. Nagmamadali na itong umalis at ngumiti naman si Sebastian. Sa paglipas ng mga araw, patuloy lamang si Owen sa pagpapanggap na malapit pa rin ito kay Ashley. Ngunit unti-unti nitong dinidiskubre kung ano nga ba ang sikreto ng dalaga. Gayunpaman, bigla namang nagkaroon ng problema si Owen. Kaya kinakailangan nitong umuwi sa kanilang probinsya dahil namatay ang ama. Ngunit bago ito umalis, nagbigay ng tulong si Sebastian. Uy Owen, kapag kailangan mo ng tulong, magsabi ka lang sa akin Wika ni Sebastian. Maraming salamat, Seb. Mag-iingat ka dito. Tsaka, huwag ka masyadong magtiwala kay Ashley. Masama talaga yung kutob ko sa kanya Pero kaibigan naman natin yun sana. Mali lang ako sa hinala ko. Tugon ni Owen. Mabait si Ashley. Malungkot nga yun nang malaman niyang aalis ka Pero nagkaroon din kasi ng problema sa kanila kaya wala siya ngayon. Sana nga mali ako pero mag-iingat ka pa rin Dito na ako. Salamat sa malaking tulong. Pag-uusap ng dalawa. Matapos yun nagpaalam na si Owen at umuwi na sa probinsya. Samantalang si Sebastian naman, mas lalo pang napalapit kay Ashley nang mawala si Owen. Dahil ito ang palagi niyang kasama. Ay, kailan kaya babalik si Owen, no? Ang tagal na din niyang hindi pumapasok. Marami na siyang hahabulin. Wika ni Ashley. Ayos lang yan. Tulungan na lang natin pagbalik. Baka kinakailangan niya pang samahan yung nanay niya Tugon ni Sebastian. Nga pala Seb, may gusto sana akong sabihin sa'yo. Noon ko pa to tinatago Napakunot ang noo ni Sebastian sa sinabi ng dalaga. Ano naman yun? Mukhang mahalaga. Biglang naging seryoso yung mukha mo Tugon ni Sebastian. Kilalang kilala mo talaga ugali ko, no? Tugon ni Ashley. Oo naman. Matagal na rin tayong magkaibigan, Gusto kita, Seb, noon pa. Kaso, nahihiya lang akong umamin. Wika ni Ashley. Nabigla naman si Sebastian sa biglaang pag-amin ng dalaga sa kanya. Ngunit kagaya ni Ashley, matagal na din itong may pagtingin sa dalaga. Ang totoo niyan Ashley, gusto din kita noon pa
Akala ko kasi may nobyo ka na. Tsaka nauunahan ako palagi ng hiya at pagkatorpe. Wika ni Sebastian. Kung ganun, parehas pala tayo ng nararamdaman eh. Muling wika ni Ashley. Hinawakan naman ni Sebastian ang kamay ng dalaga. Tinitigan ito sa mga mata. Pwede bang ligawan kita? Gusto ko lang patunayan na totoo yung pagmamahal ko sa'yo. Muling wika ni Sebastian. Natahimik si Ashley. Napangiti ito dahil hindi sukat akalain na ang taong gusto niya ay pareho ang nararamdaman para sa kanya. Bakit pa kailangan ng ligawan? Sasagutin din naman kita. Tsaka alam ko namang hindi mo ko sasaktan eh. Kaya sinasagot na kita. Wika ni Ashley. Natawa naman si Sebastian dahil sa naging sagot ng dalaga. Gayunpaman, masaya ito dahil sa wakas magkakaroon na siya ng kasintahan at si Ashley pa yun. Sa pagdaan ng mga araw, mas lalong tumibay ang samahan ng dalawa. Tila wala nang makakapaghiwalay sa kanila. Hanggang sa isang araw, bumalik na si Owen at labis itong nagulat nang malaman ang balita tungkol sa dalawa. Seb, totoo na kayo na ni Ashley? Grabe, nawala lang ako ng ilang buwan. Ang dami na kagad nangyari. Wika ni Owen. O ano naman, sasabihin mo na naman na layuan ko siya dahil hindi maganda ang kutob mo sa kanya. Tanong ni Sebastian. Hindi no, masaya ako para sa inyo. Desisyon mo naman yan eh. Muling wika ni Owen. Natuwa naman si Sebastian dahil masaya para sa kanila ang kaibigan. Marami kang dapat habulin na aralin. Tutulungan ka namin ni Ashley para mas mabilis kang makahabol. Wika ni Sebastian. Maraming salamat ha. Nga pala, may pasalubong ako sa inyo ni Ashley. Galing pa to sa tiyo kong albularyo. Pangontra sa mga masasamang elemento. Wika ni Owen. Nako, ang ganda naman ito. Pampaswerte ba to? Meron kasi si Papa nito kaya pamilyar sa akin eh. Wika ni Sebastian. Oo, tama ka pare. Parehas tayo nila Ashley. Wika ni Owen. Ilang sandali pa dumating na ang dalaga. Niyakap nito si Owen ngunit kagad na palayo nang makita ang hawak ng binata. Teka, bakit meron kayo niyan? Medyo hindi ako sanay sa ganyan eh. Wika ni Ashley. Napakunot ang noo ni Owen sa sinabi ng kaibigan. Anong ibig mong sabihin? Ako mismo may gawa niyan. Binasbasan lang at dinasalan ng tsuhing kong albularyo. Para pampaswerte. Ito yung sayo, para pare-pareho tayo. Tugon ni Owen. Kagad naman itong tinabig ni Ashley at tinanggal ang nakasuot kay Sebastian. Ilayo niyo sa akin yan. Hindi ako pwede sa mga ganyang bagay. Sigaw ni Ashley. Bigla nitong hinila si Sebastian at dinampot na lamang ng binata ang inihagis ng kasintahan. Anong problema nun? Kakaiba talaga si Ashley no? Siya lang yung nakita kong takot dito. Wika ni Owen. Labis itong nagtataka sa inasta ng dalaga. Samantalang kagad namang kinausap ni Sebastian ang kasintahan. Bakit mo namang ginawa yung kay Owen? Tuwang-tuwa pa naman siya dahil nakita niya tayo tapos ganun pa yung ginawa mo sa kanya. Tanong ni Sebastian. Pasensya na ha. Sa dami naman kasi ng pasalubong na ibibigay niya,
Banal na bagay pa eh. Hindi ako pwede sa ganun. Tugon ni Ashley. Bakit naman? Anong problema sa banal na bagay, mahal? Tanong ni Sebastian. Taliwas kasi yun sa paniniwala ng nanay ko at paniguradong bubugbugin niya ako kapag nakita niya yung regalo ni Owen. Hayaan mo, hihingi na lang ako ng tawad sa kanya at pagpapaliwanag. Tugon ni Ashley. Ilang sandali ang lumipas, dumating si Owen at may bitbit itong ihaw-ihaw. Pasensya na kung nagalit kita, Ashley. Eto, pambawi. Wika ni Owen. Pasensya ka na nga pala sa inasta ko ha. Bawal kasi sa akin ang binigay mo eh. Taliwas yun sa paniniwala ni nanay at baka palayasin niya ako kapag nakita niya sa akin yun. Tugon ni Ashley. Napatango naman si Owen at tinago ang regalo sana sa kaibigan. Ganun ba? Pasensya na rin. Hindi ko kasi alam eh. Ito, abutin mo. Pambawi ko sana sa'yo. Muling wika ni Owen. Natahimik naman si Ashley at sinimulan na ng mga ito na kumain. Nang araw na yon, tinulungan ng dalawa si Owen makahabol. Muling nanumbalik ang tiwala ni Owen sa kaibigan na si Ashley. Hinayaan na lamang niya ang agam-agam. Naging maayos ang relasyon na magkasintahan at masaya si Owen para sa kanila. Ngunit sa paglipas ng panahon, habang tumatagal ang relasyon ng dalawa, unti-unting nagiging selosa si Ashley. Bantay sarado palagi nito si Sebastian. Kaya naman madalas magtalo ang mga ito. Sino yung kasama mo kanina? Ano, papalitan mo na ba ako? Hihiwalayan mo na ako? Ganun lang? Kasi may nakita ka ng iba? Tanong ni Ashley. Ano ba yung sinasabi mo, Ashley? Kasama ko lang yun. Kapareha ko siya sa proyekto. Kaya huwag kang mag-isip ng ganyan. Tugon ni Sebastian. Sa labas pa lamang ay dinig na ni Owen ang pagtatalo ng dalawa. Uy, teka lang. Nag-aaway na naman ba kayo? Napapadalas na yan Wika ni Owen. Natigilan ang dalawa nang dumating ang kaibigan. Ito kasing si Ashley. Akala mo lulukuhin at ipagpapalit ko. Wika ni Sebastian. Bakit kasi ang lambing mo sa kanya? Akala mo, hindi ko kayo nakita kanina? Tugon ni Ashley. Huwag niyo nang palakihin pa yan. Tama na. Wala rin namang patutunguhan kung mag-aaway kayo dyan Sabat ni Owen. Natahimik naman si Ashley sa sinabi ng kaibigan. Kaya naman hindi na ito nagsalita pa. Pagsisisihan mo ang araw na to, Seb. Akin ka lang at walang ibang makakaagaw sa'yo. Wika ni Ashley. Matapos sabihin ang mga katagang yun, umalis na ito at hahabulin pa sana ng binata. Pero kagad itong inawat ni Owen. Sinabihan na kita noon, pare. Heto, may dala ako mga larawan galing sa pamilya ni Julian. Hindi ko alam pero ikaw na ang bahala kung ano ang desisyon mo. Wika ni Owen. Iniabot nito ang sobre sa kaibigan at umalis na kagad. Matapos ang araw na yon, hinayaan na muna ni Owen ang dalawa at inayos nito ang mga dapat habulin. Isang araw nagulat na lamang si Owen na dahil isang linggo nang hindi pumapasok sa klase ang kaibigan. Nag-aalala ito kaya pinaalam niya sa mga magulang ng binata ang nangyari. Ngunit dahil abala ang mga ito, hindi nila nagawang hanapin ang anak at pinasuyo na lamang kay Owen.
Nagpunta ang binata sa tinutuluyan ng kaibigan. Dito niya nakita ang sikretong lagusan. Labis na kinabahan si Owen kaya naman bago ito tuluyang pumasok sa loob. Tinawag nito ang albularyong tiyuhin upang magpatulong. Dahil malakas ang kutob niya na maaaring may nakatagong lihim sa sikretong lagusan na yon. At nang tuluyang makapasok sa loob, dito nila nakita si Sebastian. Nako! Ang mga nasa silid na ito'y kagamitan ng mambabarang na aswang. Wika ni Mang Leo. Kagad naman itong nag-orasyon upang mapakawalan si Sebastian. At nang tuluyang magkamalay, takot na takot ito. Tama ka nga, Owen. Isa ngang aswang si Ashley. Siya ang pumatay sa mga kalalakihang tumitira dito. At hindi siya dalaga. Nagpapanggap lang pala siya. Wika ni Sebastian. Magaling, magaling, magaling. Nahanap mo si Seb. Pakilamero ka talaga, Owen. Dapat noon pa lang tinuluyan na kita. Wika ni Ashley. Pinakilos nito ang mga alagang insekto at inatake ng mga ito sila Owen. Ngunit mabilis itong nilabanan ng tiyuhin ng binata. Katapusan mo na, Ashley. Wala ka nang mabibiktima pa. Wika ni Owen. Hinampas nito ang buntot pagi sa babae. Bumalik sa tunay nitong itsura si Ashley at napakapangit na mukha. Mabilis na binuhos ni Mang Leo ang langis sa babae at hindi na ito nakapiglas. Galit na galit si Ashley ng mga oras na yon. Ngunit tinuluyan na ito ni Owen. Matapos na mapatay ang aswang, dali-dali nang umalis doon ng tatlo. Labis naman ang pasasalamat ni Sebastian sa kaibigan. At nang malaman ng ama nito ang nangyari ay labis itong nag-alala. Humingi ng tawad si Tatay Julio sa anak at nangakong susuportahan niya na ito. Nang dahil sa nangyari, marami nang nagbago sa buhay ni Sebastian. Nakapagtapos ito sa pag-aaral. Tinupad nito ang pangako sa ama at sa kasalukuyang panahon. Pinapatakbo na ng binata ang negosyo ng ama, habang pinagpapatuloy ang pangarap na pagiging pintor. Samantalang si Owen naman, nakapagtayo din ng sariling kumpanya dahil sa tulong ni Sebastian. Patuloy na tumibay ang pagkakaibigan ng dalawa. Lahat ng ito ay dahil lamang sa mga karanasan sa nakaraan. Nagpapasalamat nga pala ako sa nagpadala ng ating kwento. Nawa ay nagustuhan niyo ang inyong napakinggan. Nagpapasalamat din ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.